Si Austin Reeves kahit kasi bumaba ang production sa playoffs na mismong dahilan kung bakit nagkakaroon ng dilema ngayon ang possible max deal extension niya sa Lakers based sa mga report, hindi ganong kalaki ang epekto niyan kay Reeves lalo na sa free agency dahil kahit saan nga raw tignan nasa all-star level pa rin yan lalo na sa regular season nun nag-average siya ng 23.3 points per game kaya tinitignan siya bilang high-end secondary star o borderline sa all-star katuwang ni Luka lalo na kung magdedesisyon si LeBron na umalis sa kanila o magretiro, at least isang star player pa ang mauugnay nila kay Luka kung wala pa silang superstar na makukuha sa market. May malaking edge ang Lakers kay Reeves ngayon. Pwede kasing mag-offer ang Lakers hanggang 5 years 240 million samantalang kung pipirma kasi siya sa ibang teams, possible lang kumita siya ng 178 million sa 4 na taon. Halos kalahati ang mawawala sa kanya. Pero ang problema kasi, hindi pa sapat ngayon ang cap flexibility ng Lakers lalo na halos 6 na player ang papasok sa free agency, hindi lang pala basta player Mga role player pala mga pare ko, si LeBron, Reeves, Jackson Hayes, Smart, Kennard at iba pa. Kaya malaking desisyon nga raw talaga ang kailangan gawin ng Lakers at kailangan isipin muna yung cap flexibility nila para makapag-rebuild. Gusto ni Reeves manatili sa Lakers, based na rin kasi mismo kay Pelinka, malinaw sinabi sa kanila ni Reeves na gusto niyang mag-stay sa Lakers. Plus may support pa yan kay Luka dahil kahit si Luka gustong makasama si Reeves sa Lakers bilang long-term partner. Ang pinakamalamang na mananatili si Austin Reeves sa Lakers pero ang kailangan magbaba siya ng kontrata mula sa 38 to 40 million per year. Possible may maliit na hometown discount para mabigyan ang Lakers ng dagdag na flexibility sa pagbuo ng mas malakas na roster sa paligid nila ni Luka at LeBron Kaya kung magkakasundo nga raw ang mga to based sa mga projection ng league executives, pwedeng umabot sa 38 million hanggang 42.5 million per year ang possible extension contract ni Reeves. Nasa 5 years 200 to 220 million. Ang average salary niya dyan papasok sa 38 to 40 million per year. Kung near max deal naman ang hahabulin, 5 years nasa 230 million to 240 million. Yung starting salary ni Reeves dyan papasok sa 40.5 million. Kung bibigyan naman siya ng hometown discount 5 taon pwedeng umabot ng 180 million lang to 200 million ang average salary niya. Nasa 35 to 38 million per year. Hindi ganun kalayo sa expected max deal na pwede niyang makuha sa free agency. Pero makagkakaroon kasi ng malaking flexibility ang Lakers para makapag-build ng roster nila para sa championship contention nila kung papayag si Reeves Kung hindi naman mamimit nga raw ng Lakers at masyadong mababa ang next contract ni Austin Reeves, mas maraming team pa rin nga raw ang maghahabol dito kay Reeves sa market. Nandyan yung Brooklyn Nets, Chicago Bulls bilang leverage para kung sakali nga raw mapilitan ang Lakers na magbigay ng mas malaking kontrata sa kanya. Parang hindi na rin kasi nalalayo sa lagay nitong si LeBron ngayon Based na rin kasi mismo sa report naman ni Sham Charania na maraming contender team ang nagpapakita na ng interest ngayon kay LeBron. Tumatawag ng araw lahat dito kay Rich Paul Hindi pa tapos ang season at hindi pa nag-uumpisa ang free agency. Inaabangan ng araw ng mga teams itong si LeBron sa free agency. Dahil nga based sa mga report, kung babalik siya sa Lakers, possible kasi na hindi na kayang ibigay sa kanya ng Lakers ang 1-year maximum contract niya na nasa 50 million, lalo na plano ng mga to mag-build ng championship roster. Kung full salary kasi, papasok pa rin si LeBron sa 55 million plus a year. Ang problema, kaunting flexibility lang ang makukuha nila. Mas mahihirapan silang mag-add ng center at wing defender sa free agency. Kung discounted salary, papasok lang siya sa 35 to 45 million. Mas madaling i-retain si Reeves, mas malaki ang chance na makakuha sila ng impact veteran o role player sa market. Kasi makakatapid sila ng halos 7 to 12 million mula sa full salary ni LBJ. Kaya kung magbabawas nga raw si LeBron ng contract, parang pabor din sa kanya. Lalo na kung legit championship roster naman ang mabubuo nila. Si Kessler yung isa sa mga young center at rim protector na tinatarget na talaga ng Lakers Pero based sa report, handa sanang mag-offer ang Lakers ng contract aabot sa 30 million per year.
para mapilit ang Utah Jazz. Ang problema, handa pa rin nga raw ang Jazz na tapatan mismo kahit na anong offer ng ibang teams. Reasonable yung offer na yan, kaya parang hindi nga raw ganun kadali sa Lakers makuha ngayon itong si Kessler. Samantalang si Jalen Duren naman, kahit bumagsak kasi yung production niya sa playoffs, malinaw na ang Piston gusto pa rin siyang panatalihin sa roster. Papasok siya sa restricted free agent at expected na aabot sa 185 million hanggang 240 million near max deal ang makukuha nito sa 5 taon. Eligible siya ngayon sa max contract at may bird rights yan sa Piston. Kaya hindi rin ganun kadali sa Lakers makuha yan sa market. Ang pinaka-realistic nga raw dyan, itong si Peyton Watson. Mas mababa ang value sa market, sobrang layo sa value nila Jalen Duren at Walker Kessler. Pero kasi si Peyton Watson papasok sa restricted free agent at papasok lang siya sa 22 million ang average salary. Pero ang problema, hindi yan proven two-way wing. Kahit nagkaroon siya ng breakout season sa Denver, ang problema, hindi niya natapos ang buong season dahil sa injury. Kaya may kaunting uncertainty kung sustainable ang production niya